Ay, ayun, naputol yung video na kanina. So, hindi ko alam kung bakit. So, ayun, sa karugtong ng sinasabi ko, yun, umabot na kami dati na pati sa Bombay nangihiram kami 20%, 100,000 to buo 20,000, gano'n. So, ayun. Yun, awa ng Diyos, nakalabas naman kami, nabayaran namin. Hindi namin tinakbuhan, bayad kami. So, ayun. Ang maganda talaga magpautang bangko. So, yun. Yan, Banco de Oro, BPI, ayan. Lahat po yan may mga personal loan. So, kung may mga kilala kayong willing naman magpautang sa inyo, gamit yung credit card nila, tapos yun ay huwag yung sirain, bayaran ng bayaran monthly, kasi yung sa kanila naman dun points lang, ginagamit nila yung points nila, yun, pambili ng gusto nila, yun. So hanggang sa makapag open kayo ng sarili nyo credit card, hanggang mapalaki nyo. Kasi pag maganda po ang record nyo sa unang credit card, ay yun po ay lahat ng bangko, nagba-background check po yan. So pag nakita nila na yung credit limit nyo sa isang bangko ay malaki na, doble po yung ipapautang sa inyo. So yun ay magagamit nyo sa negosyo. So syempre, sa rolling, kung meron kayo 5 bangko, so yun, iro-rolling yun, paikot-ikot yung pera. Pero yun nga po, mabalik tayo dun sa online selling, sa mga gusto mag-business sa Shopee, Lazada, TikTok. Hindi po kayo makakapag umpisang magbenta doon pag wala po kayong BIR tsaka DTI. Yun, unang-una nyo pong asikasuhin. So kung may BIR kayo at DTI, ayun, okay na. Pag-start kayong magbenta, pa isa-isa muna. Araw-araw post lang kayo, post. Aralin nyo yung pricing, yun. Hanggang sa magkaroon kayo ng rating, number 1, magkaroon kayo ng rating. So, magandang rating, yun po yung totoo doon. So, kahit 20 pesos lang muna ang kita sa isang product, okay lang yun. Pag lumakas naman po yun, maka 1,000 pieces ka naman sa loob ng isang buwan. Sa isang item ay 20,000 din yun sa 20 pesos. Yun. So, labas na lahat-lahat. Dapat yun po ang computation nyo. So, sa Shopee ngayon, ang computation namin is 30% na. Umpisa araw na to. So, kami, taas na rin kami kasi nagtaas na po yung ads ni Shopee. Nagtaas na rin po siya. Tapos, ayun, may BIR pa kaming binabayaran. So, yun. May mga bookkeeper kami, yun. So, tapos, kung magpo-post ka naman doon sa Shopee o nang wala kang BIR, hindi rin po makikita yung product nyo kasi yun nga po, hindi siya visible doon sa mga buyer. Hindi rin po kayo makakabenta. Tuwan-tuwa kayo, pwede naman pala mag-post, pwede pala magbenta kahit wala naman palang BIR, pwede pa rin. Hindi nakikita yun. So malabo po. So kung gusto nyo maging long term, mag-register po, kumuha kayo ng DTI online, madali lang naman. Tapos yun, magpaasikaso kayo ng BIR. So ayun, kung mga bandang Cavite kayo, pwede naman na kayo mag-message. May mga pwede naman tayong i-recommend dyan na mga legit na tutulong sa inyo. Hindi na kayo alis sa bahay nyo, ipapag-grab na lang po natin. So, yun. So kami ganun din ho. Hindi nga kami nakikita ngayon ng namin nag-asikaso ng BIR namin. Tapos siya rin nagbabayad. Yun. So kami dito kami sa Bacoor, taga Gentry. So ayun, na-recommend din sa amin. So ayun. So
ayan, pinapag-grab na lang yung papeles. Yun. Tapos GCash na lang yung payment doon sa ano namin, PIR. Pinabigay na lang namin yung sales namin, kabuuan, tapos kinukompute niya na lang kung magkano babayaran. Sinisend na namin GCash sa kanya. Pagkatapos nun, pinapadala niya lang din sa Grab yung resibo dito sa amin. So, ayun po. Yun. So, ano pa? Bali, ito. Dito kami, ito yung ilalim ng bahay namin. Ano lang naman to, 2 palapag. So, sa taas kami natutulog. Ayun. So, bukas, akit na kami ng Tagaytay. Punta naman kaming mansyon. Sa umaga po, dito ko nag-aasikaso ng mga parcel namin. Hindi na-drop po kasi hindi kami pinipikapan ng GNT. Tsaka, ayun, iniikot ko pa. Tapos, hatid ko muna yan. At saka kung ano pong mga kailangan dito. Delivery, tawag ako. Tapos, alis na kami yan. Hapon, akit na kami ng Tagaytay. Para mag-aasikaso naman ng resort. So, ayun, minsan bumabalik din kami ng gabi. So, ayun. So, ito po. Ano pa? May share ko sa inyo. So, yun. Sa susunod, kung may tanong kayo tungkol sa pag-o-online at ano. Yan. Ano ba gusto nyo ibenta? Yan. So, benta nyo lahat. Yun para sa akin. Yung kaya nyo. Yung basta kaya nyo siyang hakutin. Kaya nyo siyang kasya siya muna sa bahay nyo pansamantala. Tapos pag sumikip na, magdaglagay ka na sa labas ng bahay nyo. Pag sumikip na, saka kumuha ng warehouse. At saka bilang may-ari, ikaw muna. Tapos pag hindi mo na kaya, saka humingi ng tulong, magtatao ka na. So, yun. So, aralin mo kung paano lumakas. So, ayun. Siyempre, kailangan natin ng printer. Umpisa, hindi naman. Hindi gusto mo, kiprint ka na lang muna. Pag wala kami, ganun din naman noon eh. Saka kami nakabili ng sariling printer. Saka, yan, laptop. O, pwede naman sa cellphone muna kung mahina pa naman. Saka na lang yan, tignan nyo muna. Hanapin nyo muna yung mga winning products na, ano, na pwedeng ibenta. Pagka-post nyo pa lang, mga 1 linggo pa lang o 3 araw na ano na talaga kayo, na nabili ka agad. Ibig sabihin, panalo yun. So, iba namang product na hindi mabenta, antayin nyo po yan. Taon din minsan bago gumalaw. Oo, mahal kayo. Yun lang po yun. Yeah. So, sikreto po dun sa Shopee, sinasabi ko, ads. Mag-ads po kayo. Tapos wag ko kayo basta-bastang mag-ads doon nang walang nagturo sa inyo. Baka kainin yung pera nyo. So ngayon kailangan nyo po ng ano, mag-a-advise sa inyo. Yun lang naman. Ako hindi ko sinasabing sa akin na bali hindi po ako nagpapabayad. Sinishare ko lang yung mga ano nangyayari ngayon. At saka ayun, para makaiwas din wala ng abala sa inyo. Scam. Siyempre, pag naloko tayo, siyempre, kahit 1,000, 2,000 yun, malaking bagay po yun. So, yun. Tayo magtanong sa mga experienced na seller. Yun. Tapos sa kanyo po pasukin yung mga nagtuturo sa Facebook. Yan. Mag-YouTube muna kayo. Tapos, try nyo mag-message sa mga nagtuturo dyan. Yun, wala naman pong bayad yan. Hindi naman naniningil yan. Magre-reply din po yan. So, pag naningil, wag nyo na pong pansinin, hanap kayo ng iba. Yun lang yun. So, yun lang. So, yun. Magbenta muna kayo ng mga huwag babasagin muna. Yung diretso shoot na. Hindi naman siya mababasag. Hindi na muna kailangan i-bubble wrap, diba? Kasi yung pag binabubble wrap, yun po talagang napakagastos, grabe. So kami halos sa 1 linggo
dosing roll yung bubble wrap na po ang napapaubos namin. So, ang parcel namin araw-araw ay halos naglalaro sa 300 to 500 parcels. Yan. Yan po yung ano. Sa 200 products naman po yun. So, sa loob ng 5 taon, hindi na namin napaabot ng 300 products. Hindi na namin kaya. So, sobrang laki ng warehouse ang kailangan pagka ganun. Hindi ho namin kaya. Divisoria lang po ang malakas. Saka yung ibang seller dyan na malaki yung space nila. O, saka malaki din puhunan. O, napakalaking puhunan. So, kailangan ng maraming backup na loan na mauutangan. Yun po yun. So, mahirap. Yan. So, ayun po. Bukas, nandun na naman tayo sa Kings Mansion Resort. Kita-kita po tayo doon. So, tignan po natin yung weather. Balita ko kanina ay napakalakas ng hangin doon. So, sobrang lakas. So, akyat po kami kasi sa 24, 25, 26 may bisita po kami. So, sa December 27, sana matuloy yung production group ng GMA. Sabi nung kaibigan nating si Ring. So, sana mag-ocular daw sila doon, mag-shoot sila doon sa mansion. So, kita-kita tayo bukas sa Kings Mansion Resort. Maraming salamat. Huwag niyo po palang kalimutan mag-like and subscribe po sa channel natin. So, maraming salamat sa maliit na suporta ninyo. Kung may mga tanong po kayo dyan, mag-message lang po kayo, sasagutin ko po hanggat kaya ko. Sige, maraming salamat. Dito tayo sa bahay na bodega pa. Yan.